Ito yung pinaka-highlight niya kasi nagsisilbi siyang canopy dito sa gilid. Mag-exit na tayo dito sa Camp Sitio Tangal, dito sa Palawig, Zambales. So ngayong araw ay pupunta tayo ng Zambales at maghahanap ng adventure. Samahan niyo muli ako. Ngayong araw ay makulimlim dahil daw sa shoreline ayon kay Pag-asa, ayon sa forecast ng Pag-asa. At actually meron na rin bagyo pala ngayon sa may Visayas. So ngayon ay dadaan tayo sa Daang Kalikasan ulit. Pero bago tayo makapasok doon, dahil nga sarado sa mga tarem, ay sa Aguilar, Pangasinan tayo papasok sa may Daang Katutubo muna. Ewan ko kung meron na naka-experience to yung nag-order ng plaka sa LTO. Di ba nga, kailangan na natin palitan ng plaka natin, yung mga MB file, yung mga temporary. Ang ginawa ko, nag-apply ako online sa website nila. Magto 2 months na, hindi pa rin ipapadala sa akin kasi merong option na ganoon na door to door. Magbabayad ka ng kulang-kulang 300 pesos. Magto 2 months na, wala pa rin. So hindi ko lang alam kung legit ba yun o scam. Pero kung may experience kayo, pa-comment naman kung paano ginawa nyo. Ito yung mahabang kalsada ng Kamiling. Dire-diretso ang lapad pati. Alam mo, runway Pag dito ka dumaan, mapapagaspol ka talaga Finally, Pangasinan na tayo. Ayan. Part na to ng mga tarem, Pangasinan. Hindi tayo nakabili ng tupig kanina dun sa may Kamiling. Sa mga tarem tayo maghanap ng tupig. Sakto kape na tayo sa 7-Eleven mamaya. Dito tayo sa mga tarem, 7-Eleven ulit. Naghanap ako nung yung isang kakanin, yung nilulubog sa kumukulong asukal. Kaso wala. So nabili natin tong tupig. Kaso nga lang makalat kainin to kasi napakadaming tatanggaling balat ito. Sobrang kalat. Ayan. Tapos ang liit pa nung laman. Ang liit nung laman niya. Anyway, maghanap tayo mamaya yung sinasabi ko. Meron daw tayong madadaanan niya sa baba Tapos na tayong magkape-kape. At nagsimula na rin umambon dito. Time check natin na ito, alas 11 ng umaga. Dadaan tayo sa may Mapita ngayon, papunta ng Kalikasan. Kaya medyo mahirap-hirap na kalsada ngayon. By the way, merong dalawang kalsada doon Iba pa yung nasa baba, yung sa may tulay. Iba pa yung dadaanan natin na galing sa barangay mismo or galing sa sitio. Ito yung binanggit ni ate kanina, yung tinanungan ko. Yung tinutubog sa yung hindi ganito, yung isa, hindi ko kasi alam pangalan nun Yung nilulubog sa kumukulong hindi ko alam kung patupa tawag niyo doon. Sa pabalik pa ako doon. Okay. Ni-refer din kasi ito sa akin, itong patrings daw. Akala ko for ganito pa. Gusto ko kasi yung ganun, para isang balbalot lang. Thank you po. Wala silang tindang ganun. Ang tinda nila dyan, yung tupig, yung parang kinain ko lang din. Tapos nire-refer naman nila ako sa may paradahan daw ng bus. Meron daw. Hindi na ako babalik kasi babalik pa tayo doon sa may paradahan yung ganun. Diretso na natin to. Lumalakas na yung ambon. Paulan na to. Mahirapan tayo na ito mga brother. Ito yung madulas. Ito yung klase ng basa ng kalsada na madulas. Kasi yung putik hindi naaanod. Hindi siya nasasama sa agos ng tubig. Hindi katulad ng umuulan. Pag nadaanan mo yon, nagkakaroon ng putik na aagos lang din. Sunod na bahay na ito, Aguilar na. Doon tayo papasok. Papuntang Daang Katutubo. Medyo sumisilip-silip pa si Haring Araw dito. Selected area lang yung may ambon Nakalagpas na tayo sa mga tarem. Sana lang hindi umuulan sa taas. Dahil kawawa tayo dyan, boy.
sobrang mabato pa naman yan. Nadaanan ko na yan minsan eh, nung ginawa ko yung loop yan sa Daang Kalikasan papuntang Daang Katutubo. Dito umaambon na naman oh. Selected area lang yung may ambon. Kuya, dadaan lang papunta ng Sambales. Apo. Mayat nga tayo kalsada ng manipod di mapita king ko, di Kalikasan rin. O hindi, di ba 200 doon pababa tsaka yung mas maganda yung pababa sa ilog sa may ano. May to. Pag hindi kaya, balik na lang po. Sige po, thank you. Yan, magbabayad pala kayo doon kung mamamasyal kayo sa Mapita, sa Daang Katutubo, Daang Kalikasan, mga ganun. Pero kung dadaan lang kayo, katulad ng sinabi ko, hindi na sila naniningil. Sprocket ko na ito, high speed. 14 sa harap, sa engine, tsaka sa likod naman ay 40. Pang high speed yan mga brother. Pang touring, hindi yan pang akyat ng bundok. This time I fall. Uy, lalaki na rin pala ng mga agoho trees dito. Naabutan ko pa ito nung tinatanim nila eh. 4 years, 5 years ago. Ngayon ang lalaki na. Dito mga brother, pakita ko sa inyo. Masarap sana mag-camping din dito eh. Yung part na yan. Kaso nga lang, hindi ko alam kung kanino tayo magpapaalam. Dito maganda sa may likuan na to. Actually tinatambayan yan ng mga riders din. Kasi may mga kalat-kalat dyan eh. Yan dito. Diba? Sarap mag-camping lalo doon sa dulo. Kaya kita nyo may mga kalat-kalat dito kasi tinatambayan to eh. Maganda to pang stealth camping. Pakita ko sa inyo. Daming sasabitan ng hammock dito. Yan o. Kahit saan lang dyan. Pwede magsabit. May ginawa pang fire pit dito. Fireplace. Yan. Check natin dito naman. Ito medyo mabato na. Pero panalo. Kasi pwede mo pang dalhin yung motor. Yan. Nadala ko dito. Pansin nyo dyan, oh, halatang natatambayan. May mga basura dito. Ayan, so nakatago kayo dito bali. This time I fall in love. Grabe, wala man lang tayo nakasalubong dito. Palibasa ngayon ay weekday. Walang namamasyal dito ngayon. Itong pababa na to, papunta to ng ilog, yung kinukwento ko sa inyo kanina. Yung kukonekta dun sa may papuntang Daang Kalikasan din, pero dito ko sa side na to. Ito naman, papunta rin doon ng Daang Kalikasan, pero dadaan tayo dito sa Sitio Mapita or Barangay Mapita. Dito. Papunta naman tayo doon. Ito mas shortcut dito, mas maiksi na yung travel natin. Mukhang hindi pa naman umuulan dito ngayon. Tamang ambon-ambon lang sa baba kanina. Dito maayos pa yung kalsada hanggang sa Mapita. Pero mula Mapita hanggang dun sa Kalikasan, Daang Kalikasan. Yun na yung medyo mahirap or mahirap. Wow. What a view mga brother. Malapad din tong kalsada na to eh. Nisip ko nga baka balang araw gagawan din to ng kokonekta papunta ng Daang Kalikasan. Kita nyo naman kalsada nila dito. 2 lanes, meron pang skirt. Kayang kalapad yan.
May yellow bamboo. Ito yung yellow bamboo na sinasabi ko. Buti pa sila may yellow bamboo. Marami. Ako konti pa lang. Ito nyo naman kalsada nila. Asfaltado. Diba? Dang good. Merong police patrol dito. Baka ito yung mga nag-outreach program. Mahirap to, alam ko to. Mabato, bungat pa lang to, mabato na. Pero yun ang pinunta natin dito, di ba? Eh di sige. Eto, mabato agad to, alam ko to. Dito ako lumabas nun eh. Ang problema dito pag natumba tayo, ito kasi yung kakalang itong panir na yan. So, pangalawang beses ko palang gagamitin ito ngayon. Sayang naman, kabago-bago. Mabibinyagan. Hindi tayo papayag dyan, kapatid. Hirap umangkas. Sabing kakailang. Yeah. Yeah. Grabe yun ano. Yan ang yun ang mga bato-bato, solid, naakyatan. Kita nyo naman yung gamit niya. Ano ba to? Motoposh yata yung gamit ni kuya. Na parang pantra. Kayang-kaya niya. Pero kagandahan naman ng ganun dahil nga mababa siya. Naiapak niya yung paa niya. Natatansya niya. Walang nagbago. Malalaki pa rin yung bato. Katulad lang din nung bumaba ako dito dati. Nung summer. Pero kagandahan nito, dry siya. Dry at saka intact yung mga bato niya. So, tamang talon-talon lang yan, lundag-lundag lang. Sagasa mode. Yeah. Napasobra yata yung lambot ng gulong ko sa likod. Iba na yung sayaw niya. Yan. Iba na yung sayaw ng likod ko ah. Pasobra ng palambot. Kung magpapalit tayo ng gulong, meron ako yung pangkawit. Yung dalawang bakal na pangkawit para matanggal natin yung gulong. Ang problema naman sa ganito, so pag sobrang lambot, ay naiipit yung interior niya. Ito na ikakalang dito. Naiipit dito sa may rim na yan. Doon siya nabubutas. So ang ginagawa ng mga nagtitrail para hindi maipit yung interior niya, nilalagyan niya ng rim lock. Yung rim lock na yon ay para maiwasan yung interior na gumalaw-galaw kapag kahit babaan mo ng konti yung hangin niya. Kaso itong sa akin, wala kasing rim lock yan. Pwede naman natin bilhan ng rim lock, mura lang naman yun eh. By the way guys, ito yung gamit yung inflator mga brother. Mabilis siya maghangin. Medyo matigas pala ang 15 kasi nakaset sa 15 yan. Gawin natin 10. Tigas niya. Yan, okay na siguro yan. Actually matigas pa yan eh. Pero pwede na yan para mas safe lang ng konti. Ayan, dami ng gasgas. Marami na napagdaan na to sa akin eh. Paka-sensitive ng throttle ko. Konting piga lang.
Tayuan ko sana to kaso nagwawabol yung gulong ko sa likod. Nakakailang. Oo, dito lang medyo banayad tayo tatayo. Pag si Adam Riemann to, sinagasaan na lahat yan. Oo nga pala guys, nanonood ba kayo kay Adam Riemann? Yan, isa yan sa mga, or siya lang naman yung kauna-unahang motovlogger, international motovlogger na sinubscribe ko. Adam Riemann, may isa pang Australian, yung solo rider na babae, si On Her Bike. Yan yung pangalawang sinubscribe ko na motovlogger na naglilibot internationally. Anyway, babanggitin ko itong mga to, baka magustuhan nyo rin, baka ma-inspire din kayo ng mga to. Tapos yung Indiano na gumagamit ng Dominar dati, kasi palibasa naka-Dominar ako. So, nakaka-relate din ako somehow kasi Dominar yung gamit niya. Extreme Adventure ata yung Indiano na yun. Yun yung channel niya. Tapos, Charlie Cine 1, yan yung Espanyol na ano naman, naglilibot sa buong mundo. Si Itchy Boots, si Ride Me 5. Ayan, check nyo yung mga channel na yun mga brother, baka ma-inspire kayo. Pero si Adam Riemann talaga, grabe yun, sarap panoorin. Documentary, motorcycle documentary yung ginagawa niya. Alright, let's go. Yeah. Yun, nakakaloko yung likuan na ganyan eh, mabato. Woo! Whoa! Whoa! Yeah boy! Come on! Ha. Grabeng bato! That's the name of this freaking game! Yeah! Yeah! Yeah. Uy. Nakakaloko to kasi patagilid yung kalsada. Woohoo! Oy. Yeah. Ito. Mukhang okay naman. Napunta pa tayo sa gilid. Napunta tayo sa gilid. Nakita niyo yung makakapal na punong kahoy? Yan na yung Daang Kalikasan. Around 100 meters or so, 200 meters mula dito. Oh! Oops. Walang iyal, lalaking bato. Haha! 105. Aga pa na ito, 105. Punta lang tayo dyan, merong view deck daw dyan na bagong gawa. Yun pala. Hindi pala sa highest point. Woo! Yan, medyo mababa pa to eh, hindi pa to yung pinakamataas. Pinakamataas niya dun sa part na yun. Parang may patio.
Nataniman na rin to, Bermuda grass. Andyan tayo nang galing. At yun naman yung pababa, papunta ng Aguilar, Pangasinan. Kitang kita mula dito. Siguro private property nga ito, ano? Oh, may nagluto pa dyan. Natumba na yung table dito. Ito naman yung taas niya. Uy, may solar pala to mga brother, oh. Sira-sira yung solar panel. Pati itong water tank na UP rin. Ganda, ganda. Whew. Tara, maghanap na tayo ng campsite. Problema ngayon, wala akong lulutuin kasi nga hindi naman tayo bumili, pero maglibot-libot na lang tayo dyan sa may ilog. Maghanap tayo ng pwedeng campingan balang araw. Kasi wala tayong pagkain, hindi tayo nakabili ng kakanin kanina. Tara. Hanap tayo ng camping spot. Uy, ang ganda. Wow. Ay, tinanggal nila yung mga maraming punong kahoy dito. Ano kayang gagawin dyan? Nakapal pa yung mga punong kahoy dito, eh, nakaraan. Nagtabas sila. Ganda rin ang daan na to, no? Sayang hindi pa kinukompleto. Ah, okay, pinagpapatuloy pala nila to. So medyo matagal-tagal na rin nung last na dumaan ako dito, eh. Naglagay na sila ng barrier dito sa gilid. Ayun. Ating ang una nila dito ay yung drainage. Tambakan na yung drainage ulit, oh. Pero pinalapad na to ng konti. Nung last na dumaan ako dito, parang may tambak-tambak pa dito sa side na to, eh. Tapos isang side lang yung pwedeng daanan. Ito naman, daan to ng mga truck pababa sa paghahakot ng mga graba ata dyan sa baba. Yan, oh. Bibingi ako, ah. Pag pala nabibingi kayo sa pagbaba o kaya paakyat, lumunok lang kayo. Technique nun, at saka magyon. Ano ba magyon? Ano ba Tagalog ng magyon? Basta yun na yun. Try nyo lumunok ng laway. Kaya pwede mag-camping. Meron ba dyan sa baba? Pwedeng sabitan ng duyan, mga ganyan. Mabalin? May sak lang, ngoy. Ade, sirip lang, mapanag sambali sa ta. Ngoy. Yeah, mga tanim nila dito, repolyo daw, sabi ni Kuya. Maayos naman yung kalsada. Dito rin, doon din sa baba, maganda rin. Yun yung babaan ng farm. Yung nakita nating farm doon kina Kuya. Ayan, mga punong kahoy dyan, pwede nang sabitan ng hammock yan. O kaya doon sa may bandang gitna, oh. Both sides, ano, may tubig. Tapos pag, flash flood. Good luck sa'yo. Hahanapin ka na sa West Philippines yan. Tara sa kabilang side ng ilog. Punta tayo doon ng saglit, maghanap pa tayo doon sa taas. Baka pwede tayong mag-catch and cook dito.
Oo nga, ano. Next time, magdadala tayo ng panghuli ng isda. Actually, may binili ako yung net. Panghuli ng isda. Pero hindi ko alam kung paano gamitin. Pag-aralan ko muna kung paano bago natin dalhin. Diyan din, napakaganda rin pwesto yan. Ito, may mini falls pa oh. O nga no. Wala kasi yung pagkain. Pero pwede na tayo dito. Ay, may bahay dito. May bahay pala. Naimbagang bigat yun lang. Sige nang. Thank you. Next time ha. Ayan, nakilala na ako ng mga aso. Maganda yan. Kasi mga aso nangingilala yung mga yan eh. Aamuyin ka. Next time na pagbalik mo, maalala nila yung scent. So anyway, ayan, merong farm dito. Farm ni Kuya, ano, Genrex. Yung mga aso, sumusunod sa akin. Ay, kilala na ako ng mga to. Saan kayo pupunta? Iniwan nyo na yung bahay nyo. Hanapan daw ako ng kalsada. Mabatoski. Yeah. Sobrang tagtag, baka mahulog tong Osmo 360. Grabe lamig ng tubig na yun ah. Woohoo! Bukal din to. Lapitan natin. Yan. Kaya mapapansin nyo yung hose. Nakakonekta siya doon sa taas. Sa taas niya. Yan na yung source ng tubig nila. So ito pa lang, pwede ka nang uminom dito. Sarap no? Libre tubig. Libre mineral water. Libre mineral water nila dito. Let's go. So ito naman yung inyong tulay na ginagawa. Actually matagal na to eh. Meron na rin namang mga ano dyan, mga beam na nakalagay. Ang inuna kasi nilang ginawa dito, itong parang dike nya. Ito halos flat na. Hanggang ano lang to, ankle deep. Ng mga nagtatrabaho dito. Parang meron silang quarters dito oh. Oo nga ano. Ang laki na nang nasasakupan ng minahan na to ah. Ayun oh, pati dito. Kasi nung nakaraan na dumaan ako dito, may mga puno pa dyan sa taas na ito eh. Wala na, na-flat na. Minahan niya pala to ng ano, nickel mga brother. At saka siguro mga iba pang minerals. Flat area na yan. Dito wala na rin. Na-flatten na rin halos. Grabe yung kulay niya ano. Rusty brown. Ano ba tawag niya dyan? Red soil. Kuya, part pa rin to ng minahan. Ha? Ang luwang din pala eh no. Hanggang doon sa kabilang bundok. Pero minahan din. Tapos yung nickel, yung kinukuha dito. Doon pa sa kabila. Grabe pa lang, luwang. Yung buong bundok na to.
Nakalimutan ko na yung pangalan ko. Ayun. Yun nga yun ako. Sa likod lang yan ano. Banda rin pa. Okay. Pupunta ako doon. Dadaanan ko yun. Puro ano to, yung nickel ang kinukuha o iba-iba? Iba-iba. May gold mga ganyan. Ore? Ay, ore. Metal ore, ganun. Iron ore, sorry. So, tama. Last year nga daw to nagsimulang hukayan dito sa taas. Kanan natin at saka dito sa kaliwa. Tapos yung ibang part daw dyan ay for rehabilitation na daw. Kumbaga, may hangganan pala yung huhukayan nila. Depende sa sample na nakukuha nila. Kung wala na daw nakikita, nakukuha base sa sample. Tsaka na daw i-rehabilitate yung nahukayan na part na yon na wala nang makuha. Parang ganun daw yung style niyan. At yung mga minahan dito, hindi lang pala iisa yan mga brother. Marami. Sa kanila, I think ito yata yung sa kanila, Eramen. Tapos mayroon pang Benguet Mining something, parang ganyan. Meron pa dyan, tabi-tabi. Akala ko nga isang kumpanya lang yan kasi ilang bundok yung huhukayan nila. Napakadaming bundok yan, magkakatabi. Baka susunod yan din. Meron na nga nahuhukayan sa taas oh. Ubos. Kulay yellow yung bamboo, yung bayog oh. Actually yung bayog na yan, kulay green yan eh. Ayun ang sinasabi kong nag-mutate siya, naging yellow na. Dahil siguro sa kulay ng lupa dito. Ayan, kulay yellow na. Hindi naman patay kasi kung patay yan magiging brownish, hindi orange na ano. Orange na ngayon, hindi naman yellow. Galing nang nangyari oh. Kuha kaya tayo ng sample dyan para itanim sa bahay. Nice. Naglagay sila ng barrier dito na gulong ano. Dito sa pinakabungad dito, ito yung hinuhukayan para sa mina, pagmimina. Ayan o. Ayan, isang truck na naman yan. Sabi, nangangamoy yung preno. Baho. Itong part na to kaya nakita nyo, binabasa nila para maiwasan yung alikabok. Constant na binabasa yan. No, huwag kayo magpapalipad ng drone dito ha. Dito nadagit yung drone ko. Yung Mini 2 bumagsak doon. Dinagit ng agila. Alright guys, dito na tayo sa highway finally. Highway it is. Ito na yung Pangasinan to Zambales Road. Bale, nandito na tayo sa Santa Cruz, Zambales. Ito yung bayan na tutumbukin ng Daang Kalikasan dito sa western side. Punta tayo ngayon ng Palawig, Zambales at hanapin natin yung Sitio Tangal. Hanap tayo ng camping site doon. Welcome Masinloc. Ganun lang kabilis kung ratratin natin to eh. Para saan pang full tank si Rusa? Full throttle mo yung full tank na yan. Ang ganda pala dito. Ayun. Brother. Baka sa Sitio Tangal kayo mabibilhan tayo ng mga bagong huling isda no, para sa fresh. Ang luwang din ng solar farm na ito mga brother. Parang sa ano lang, yung papunta sa pangalan yan, sa Bagsit River. Yan, dami oh. Kala mo tubig lang eh. Kala mo umaalon na tubig. Brother, CST ang tanong kung meron tayong mabibilhan ng pagkain dyan dahil di na ako bumili. Dapat pala kanina bumili na lang ako sa Candelaria. Napakadami pa namang isda doon kanina sa kalsada lang.
Mamili ka lang. Anyway, tara guys, CST yan. Siyempre sa gilid tayo ng dagat para solid. Camp Sitio Tangal. Tangal kasi. Off-road baby. Come on. Yeah. That's what I'm saying, man. Dulas ng bato niya, basa. Whoa. Sitio Tangal. Going right. Oops. Yeah. Kalimutan ko magpagasolina. Sa bagay, main tank pa rin yung gamit natin dito, hindi pa yung reserve. Kaya yung reserve nito, meron pang 1 litro. Pwede pa tayong makahanap ng gasolina kung gano'n. May malayo-layo rin pala, ano? Tsaka adventure din to. I like it. I like the adventure. Oops. Something's wrong here. Hari boss. Na flat? Okay. Pero meron ko pang panghangin? Okay. Sige guys, subukan ko po. Sementado yata to. Nabalahaw si na kuya kasi nasira yung gulong. Dito na lang pala yung babaan. Uy, mabatoski. Siguro itong part ng kalsada na to naabot to ng tubig pag nag-high tide. Yeah. Meron dito. Explore tayo dito mga brother. Ito yung campsite. Try ko. Uy, dito pare, pwede. Dito pa lang pwede na. Ay maganda nga to, itong gilid na to, gusto ko to. Tara pa, register muna tayo. Yun no. Gagawin lang natin dito ay matutulog. Ayan. Pino rin, may mga maliliit na shell dito sa gilid. Okay siya. Ako tatanungin niyo, okay to. Okay sa gilid. Ang pinaka-highlight para sa akin dito yung itong gilid niya no, nakalaylay ng mga puno na ganito. Ang ganda niya tignan no. Tapos dito lang kayo, pwede na kayong umupo dito kasi mayroon na kayong pinaka-canopy dyan. May silungan na kayo kumbaga. Kaysa ang pwesto dito maganda. Maganda rin dito. Seryoso, kahit sa ang pwesto maganda. Dito tayo sa may table. Dito na tayo magpupwesto. Lahat naman magandang pwestohan. Lalo na yung buong stretch ng around 500 meters siguro. Mula doon, papunta doon sa side na yun. Maganda siya. May mga canopy ng mga punong kahoy kayo dito sa gilid na pwedeng silungan, or kung gusto niyo magduyan, may masasabitan kayo ng duyan niyo. Kahit saan lang. Dito na tayo. Dali lang yan. Set up muna ako kasi paggabi na. Tsaka na tayo kukuha ng tubig dong inumin. Kagandahan pa na ito, malapit tayo sa CR. Yan ang CR nila.
hotdog. Lumabas na ako kanina, bumili ako ng ibang mga gamit natin kasama tong hotdog or tong chicken dog. Tapos nakalimutan kong bumili ng mantika. Kasi alam ko na kanina na na wala tayong panggatong dahil nga nabasa na yung mga puno dito. So dapat bibili ako ng mantika, nakalimutan ko rin. So bumalik ulit ako. Buti malabi lang yung tindahan dyan. Halatang hindi sanay mag-camping. But anyway, ang ginagawa ko kasi sanay ako matulog sa mga lugar na ganito. Pero yung magluluto, mga ganon, hindi ko kasi ginagawa talaga yon. Ang ginagawa ko, kakain ako sa labas, parang yung ginawa ko kanina, kumain na tayo doon bago tayo pumunta dito para wala na tayong kailangang isipin pa, magsiset up na lang tayo ng tent, matutulog na tayo. Hindi na ako magluluto ng kanin dahil itong hotdog naman na to, may mga extenders naman to, maniwala naman kayo ditong chicken yan. Maniwala naman kayo chicken yan. Luto tayo, kain, tapos ligo, tulog. Edit muna siguro saglit. Advantage natin dito, tapat natin yung CR. Mga about 30 meters mula dito yung CR. Gano'n ba katagal lutuin itong hotdog na to? Last time na nag-ihaw ako ng hotdog sa Aurora nung last week ba yun or 2 weeks ago. Hindi siya nasunog. Nangitim lang siya pero hindi siya nasunog. Marami-rami yan kasi 5 or 6 yung binili ko. Pagkikinsa yung isa. Sabi sa akin ito yung chicken dog na may anong pangalan yan? Na may cheese sa loob. Pinapromote pa talaga ni nanay. May cheese yan, masarap yan, juicy. Okay. Kasi hindi ako pala kain ng ganito natatakot din ako sa totoo lang. Kasi nga dahil nga sa carcinogen. So, ayaw ko namang maging, I don't want to sound like I am a medical expert or something. Pero yun yung base sa aking research. Carcinogenic foods ito mga to. So okay lang pa, minsan-minsan din naman ako araw-araw kumakain yan. Once in a blue mo lang ako kumakain ng hotdog at mga mga ibang mga dilata. Okay guys, katapos ko lang kumain. Hindi yung hotdog na binili natin sa tindahan. May dumating kanina sina ate, yung nagluluto doon sa reception. Sabi ko, ang akala ko mamimigay ng libreng pagkain. Akala ko mamimigay ng libreng pagkain. Balak pa kayo. Sabi ko, ay ate. Hindi, may nag-order po kasi kanina. Naalala ko, sinabi ko pala kanina na na isabay na yung pagkain ko. Tapos dineliver nila dito. Maraming salamat nga pala. Dineliver pa nila dito kanina pagkain. Thank you. Sarap talaga ng balatong yung munggo. Kahit anong ihalo mo sa munggo masarap lagi Yung munggo, kung kumakain ako ng munggo, hindi na ako kumakain ng kanin Yun na mismo yun. Meron pa yung munggong nilalagyan ng ng asukal, minamatamis. Sarap din yun, subukan nyo. Gaan natin yan. Ang daming nagkukuha ng shell dito kasi mabato to. Siguro every morning itong routine na itong ginagawa nila Ang dami, buong barangay yata to. Ito mga talisay. Talisay nga ba? Umbrella plant to mga to Umbrella tree. Ito yung pinaka-highlight niya kasi nagsisilbi siyang canopy dito sa gilid. Na pwede na rin kayo dyan mag-camping or kahit let's say maaraw, may silungan kayo. Mahaba yan hanggang doon sa dulo. Papansin nyo dito sa ilalim niya. Yan. Diba? Yan yung pinaka-highlight para sa akin. Mag-exit na tayo dito sa Camp Sitio Tangal, dito sa Palawig, Zambales. Yeah. So, dito ko natatapusin itong vlog. Maraming salamat sa inyong pagsama muli. Mike Solo Riding Adventure signing out.